Papuri po sa ating Panginoon, isang mapagpalang araw po sa lahat ng patuliyang sumusubaybay po sa ating araw-araw na online Bible study. Nawa po ay patuloyan po nating maranasan ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Ama, patuloyan po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa lahat po ng pagkilos mo po na ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po aming Panginoon na minsan pa po ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang patuloy ang mapag-aralan po ang iyong mga salita. At andito na nga po kami sa last chapter po ng Book of Joshua. Nawa aming Panginoon ay talagang maintindihan po namin yung nais mo pong ipabatid sa amin sa umaga pong ito. That faith without works is dead. Nawa po Panginoon ay talagang kalakipan po namin ng aksyon ang aming pananampalataya sa iyo. At nawa po Panginoon ay matutunan po namin ang talagang pagsunod po sa iyong mga kagustuhan para po sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami sa mga katigasan po ng aming mga ulo, mga hindi po namin pagsunod, mga hindi po namin pagdinig at pag-unawa po sa iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakasalang aming mga nagawa laban po sa iyo. Humingi po kami ng kapatawaran sa umaga pong ito. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat po sa patuloy kalayaan mo po sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy karunungan at kaunawaan po na patuloy mo pong pinapahiram sa amin. Maraming maraming salamat po sa patuloy kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa. Papuri sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today is February 1 nga po. Salamat sa Panginoon na narating natin itong pinakaunang araw po ng February at niloob nga po ito ng ating Panginoon. At ngayon din po yung pinakahuling chapter po ng Book of Joshua at kung loloobin po ng Panginoon ay Judges chapter 1 na po tayo bukas. So ang title nga po is Faith Without Works is Dead. Po kailangan talaga makikita sa ating mga buhay yung ating pagsampalataya sa Panginoon o faith in action. Po so bakit nga po kaya ito po yung title ng ating pag-aaralan sa umagang. So basahin na po natin ang mga talata. Sabi po dito, tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at minatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac, at kay Isaac ay binigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moises at si Aaron at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay nilabas ko kayo roon. Nilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang sorry po, wait lamang po. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang.
Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon, sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hivita at Jebuseo. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Nakita po natin na talagang nandun yung kabutihan ng Panginoon, pagsama ng Panginoon, pagsubaybay ng Panginoon, pagbibigay ng victory sa mga Israelita. Po, lahat po ng mga kabutihan ng Panginoon ay inalala po nila itong araw na ito na tinipon po ni Josue ang lahat po ng mga Israelita. Po, wala pong natira na sino man, kundi ang lahat po ay nandun sa pulong na iyon. Dahil ito nga po yung time din na namamaalam na nga din po si Josue sa mga Israelita. Kaya binalik tanaw nila kung paano po naranasan ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. No po, na hindi dahil sa kanilang tabak, hindi dahil sa kanilang pana, hindi dahil sila'y marunong o marami, hindi dahil sa bihasa sila sa pakikipaglaban, kundi ito'y dahil sa Panginoon, kaya po nila nakamit ang lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Po, kaya nga sabi ni Josue, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. And I believe, kung buhay si Josue sa ating kapanahunan ngayon, kung nabubuhay pa din siya hanggang ngayon, ay sasabihin niya din ito sa atin. At ito nga ang gustong ipabatid sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa iyo, sino ang pipiliin mo na paglingkuran? Kasi pag sinabi mong ikaw ay sa Diyos, meron kang talagang may mga dapat kang bitawan. No po? May mga dapat kang ibigay sa Panginoon. May mga dapat kang kalimutan. No po? May mga dapat kang iwanan. May mga kasalanan ka na dapat ihingi ng tawad sa Panginoon at hindi mo na ulit uulitin. Opo, ngayong araw na ito, pumili ka kapatid. Pinapapili tayo ng Diyos. At napakalinaw naman ng mga kabutihan ng Diyos na ibinigay o ipinaranas niya sa mga Israelita. At ngayon din, gustong ipabatid sa atin ng Panginoon na alalahanin mo ang mga kabutihan ng Diyos sa iyo, kung paano kanya pinaghimalaan,
kung paano kanya inabot mula sa madilim mong kalagayan, mula sa mga problema, mula sa mga pagsubok na iyong pinagdaanan. Alalahanin mo kung paano ka tinulungan ng Diyos at pumili ka ngayon, kapatid, kung sino ang gusto mong paglingkuran. Sabi nga ni Josue, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong naninirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopootan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Ito po yung hindi talaga maintindihan po natin, even natin na mga nabubuhay sa ngayon, na talagang ang Diyos po ay never siya nakipag-compromise po. At hindi niya iaalaw ang anumang kasalanan. Talagang may parusa sa lahat po ng mga nagkakasala. Kahit gaano pang naging kabuti ang Diyos sa iyo, hindi kanya panghihinayangan kung antigas na ng ulo mo, kapatid. Hindi kanya panghihinayangan. Kahit napakarami, imagine ang mga Israelitang ito, literally nakaranas sila talaga ng mahimalang bagay na hindi ko alam kung pwede nating danasin, no? O kung iaalaw na ipadanas sa atin ng Panginoon, 'di ba? Yung palamang paghati ng dagat na pula, nakalakad sila sa tuyong daan. Grabe pong kahanga-hangang bagay yung bagay na iyon. Ano po? Na yung mga kalaban ng mga Israelita, hindi na nila kailangan ng kanilang pana o ng kanilang mga bagay po pang laban, mga tabak, hindi na nila kinailangan, pinaalayas na lang ng Diyos. Dahil sa kanyang kapangyarihan, pinaalis niya ang mga Amoreo dito sa lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Hindi na nila kinailangan pa ng anumang tabak o pana para talunin. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon ay nangyari ito. Nakita talaga yung pagsama ng Panginoon kung bakit nagtatagumpay at nagtagumpay ang mga Israelita. Pero hindi niya pinanghinayangan na lipulin yung mga matitigas ang ulo. Yung puro reklamo sa buhay. Po, yung puro reklamo na eto na naman, mana na naman, pugo na naman. Samantalang nung kami nasa Ehipto ay iba't iba ang mga pagkain. Po ba? Hindi na nakontento. Sa araw ay andyan ang ulap na nagiging shed nila para hindi sila mainitan sa kanilang paglalakbay. At kung gabi naman ay andyan ang fire na galing din sa Panginoon para hindi naman sila lamigin or para meron silang ilaw sa kanilang paglalakbay. Lahat ng kabutihan ng Diyos ay talagang makikita po natin sa bayang Israel na talagang binigay niya po. Ano po? At walang pangako o naging pangako ang Panginoon sa Israel na hindi niya po tinupad. Lahat tinupad niya.
Kahit na yung pangako na yon ay galing pa sa kanilang kanununuang si Abraham. Tinupad pa rin ito ng Diyos kahit na ilang daang taon ang lumipas. Tinupad pa rin ito ng Diyos. Pero kahit sa lahat ng kabutihan ng Diyos, kung matigas pa rin ang ulo, kung reklamador pa rin, hindi niya panghihinayangan ang buhay mo, kapatid. Hindi niya panghihinayangan lipulin. Hindi niya pinanghinayangan ang mga Israelita ng kanya itong lipulin. E di lalo pa tayo kung magtitigas ang ating ulo. Kaya nga patuloy tayong pinapapili sa araw na ito, mga kapatid. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan. Kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Wala tayong nakitang pamimilit. No po. Dito ay inalala po nila ang mga kabutihan ng Diyos at pinapili po ni Josue ang mga tao. Walang pagpilit na nangyari. Naging kusa ang kanilang pagsasabi na sila ay maglilingkod kay Yahweh, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kaniyang mga utos. Kaya ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tignan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa gulang na 110 taon. Inilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnath Sera sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod kay Yahweh ang sambayan ng Israel habang nabubuhay si Josue. Take note of this, mga kapatid. Kahit wala na siya, nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Ito po din ang isa sa malungkot na katotohanan na nangyayari din kahit sa ating panahon ngayon. Na habang buhay, yung tao na naglapit sa iyo sa Panginoon o ginamit ng Panginoon para ikaw ay makakilala sa Panginoon ay tuloy-tuloy ang iyong pananampalataya. Pero ang tanong, kamusta kapag kinuha na ng Panginoon yung taong ginamit sa iyo ng Diyos? Tuloy-tuloy pa rin ba ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Nakakalungkot na nakadepende lamang ang pananampalataya ng isang tao makaminsan or madalas doon sa taong ginamit ng Panginoon para sa kanya. Or for example ay sa Panginoon siya habang buhay yung kanyang magulang, kamusta kapag namatay na yung mananampalatayang magulang? Sa Panginoon pa rin kaya maglilingkod yung kanyang anak? Opo. Kaya talagang mga magulang, gawin po natin yung ating parte. Tayong mga nakakilala sa Panginoon. Kasi ito lang talaga yung ating magiging pinakamagandang pamana sa ating mga anak. At ito lang yung magkakaroon tayo ng kapayapaan. No po, kapag kinuha tayo ng Panginoon, the moment na kinuha tayo ng Panginoon. Kasi naniniwala ako na may mga magulang talaga na
Nag-aalala na, kamusta kaya ang pananampalataya ng anak ko kapag kinuha na ako ng Panginoon eh. Ngayon pa lang nabuhay ako, hindi ko na makita yung pananampalataya niya. Po, just keep on praying for your children. Patuloy lamang silang ilapit sa Panginoon. Patuloy turuan sila na mahalin ang Panginoon. Po, para talagang ma-assure ka na kahit kunin ka na ng Panginoon ay sa Panginoon pa rin sila. Kasi ang mga Israelitang ito, sa Panginoon sila habang nabubuhay si Josue. Sa Panginoon sila habang buhay yung mga pinunong nakasaksi. May mga nagpapaalala sa kanila. Eh, kamusta nga kaya nung mga nangamatay na itong mga nakasaksi na ito ng mga himalang ginawa ng Panginoon para sa mga Israel? Sa Panginoon pa rin kaya sila? Po, hindi kasi pwedeng puro bunganga lang na magsasabing, oh, ako'y sa Panginoon. Hindi pwede yon, kapatid. Hindi pwedeng puro ngawa lang or isusulat mo lang na ikaw ay sa Panginoon, ako'y pag-aari ng Diyos, ang buhay ko'y itatalaga ko sa Panginoon. Hindi pwede yung hanggang doon lang po. Kasi sabi nga sa Book of James, faith without works is dead. Kailangang makita sa iyong aksyon, kailangang makita sa iyong pamumuhay na ikaw nga ay sa Panginoon. Hindi pwedeng baliktad o hindi pwedeng nagkokontrahan na sinasabi mong ikay sa Panginoon pero iba naman ang iyong uri ng pamumuhay. Po, kailangang makita sa iyong pamumuhay na again na ikaw nga ay sa Panginoon. At kung sinasabi mong ikaw nga'y sa Panginoon, katulad po ng nabanggit ko kanina, may mga dapat kang talikuran, may mga dapat kang iwanan, may mga dapat kang i-unfriend, may mga dapat kang i-delete sa iyong cellphone kung yung mga bagay na yun ay nakakapagpalayo sa iyo sa Panginoon. Tigilan mo na yung mga bagay na nakakapagpalayo sa iyo sa Panginoon. At ipagpatuloy mo yung mga bagay na nakakapagpalapit sa iyo sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po, dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipto. Ibinaon nila ito sa Shechem sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Jose. Nakakatuwa kasi from the book of Genesis pa lamang nakita natin na ito yung naging habilin po ni Jose nung siya'y nabubuhay pa, mga kapatid po. Buhay. Buhay ito, buhay si Jose nung kanyang sabihin na dalhin yung kanyang mga buto. Po, doon sa lupain na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na si Abraham. Doon niya gusto mailibing. Okay po, kaya talagang from Egypt pa lamang hindi nila kinalimutan dalhin yung buto ni Jose hanggang sa makatawid sila sa Ilog Jordan at hanggang sa makita nila yung bahagi po ng lupain na ibinigay sa lipi po ni Jose. Po talagang um, tinupad nila yung kanilang pangako regarding this matter. 33, namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibea. Ang bayang ibinigay sa anak niyang si Phinehas sa kaburulan ng Ephraim. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So dito po sa mga talatang ito ay talagang makikita natin even from the whole book of Joshua, kung makikita natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Sabi mo nga pagsunod sa Panginoon po, napakahalaga at talagang pinapahalagahan ito mismo ni Joshua sa kanyang buhay, ang pagsunod sa Panginoon. Na kahit nga siya na lang mag-isa, susunod pa rin siya sa Panginoon. Ganon dapat po. Ganon dapat ang ating maging pagsunod sa ating mga buhay sa panahong ito. Ganon dapat ang ating maging pagmamahal sa Panginoon. Ganon dapat ang ating maging paglilingkod sa Panginoon.
na kahit ayaw na ng iba na maglingkod sa Panginoon, mananatili ka pa rin sa Panginoon. Kahit na pigilan ka ng magulang mo o ng asawa mo o ng mga anak mo o ng sino man, hindi ka pa rin titigil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Ganon dapat po. So talagang choose this day, kapatid, whom you will serve. Because faith without works is dead. So you need to choose, kapatid. Kailangan mismong makikita ng Diyos sa uri ng iyong pamumuhay na siya talaga ang gusto mong paglingkuran. Sabi nga ni Josue sa verse 15b, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Po, ikaw ang magsasabi nito, kapatid. Walang pwedeng magdesisyon para sa'yo. Yan ang palagi mong tatandaan. Lalo na ngayon na may sarili ka ng pamilya, lalo na ngayon na talagang enough na yung edad mo para magdesisyon, walang pwedeng mag-decide para sa'yo. So, ikaw talaga ang pipili. Kasi kapatid, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi nga dito sa Matthew 6:24, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. No, hindi pwedeng every morning ka lang sa Panginoon. And then the rest of the day is para na sa'yo. Hindi pwedeng every Sunday lang or every Friday lang or may specific day ka na ito para sa Panginoon to. Hindi po. Araw-araw ay ginawa ng Diyos. So araw-araw ito ay dapat para sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos na talagang siya ang gawin nating Panginoon sa buhay na ito. Kasi nga, walang alipin, walang kahit sino man na maaring makapaglingkod sa dalawa. Palagi isa. Palaging may pipiliin ka, kapatid. Kaya nga, again, choose this day whom you will serve. Tulungan tayo ng Panginoon at patuloy ang kahabagan niya ang sumaatin para palagi nating mapili ang Panginoon sa ating mga buhay. At yun naman talaga yung pinakamainam na gagawin mo, kapatid, sa buhay na ito kapag pinili mo ang Diyos na patuloy ang mahalin sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po muli sa mga pagpapaalala mo sa amin ng lahat po ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na sa bawat araw na ginagawa mo po ay talagang piliin ka namin, Panginoon. Dahil ito naman talaga ang pinakamainam naming gagawin sa buhay na ito, ang piliin ka. Nawa makita din sa aming uri ng pamumuhay na ikaw nga ang aming pinipili. Hindi lamang nagtatapos sa bibig namin, Panginoon, or sa pagpapangako namin, Panginoon, kundi talagang maisapamuhay po namin at makita mo mismo, Panginoon, na ikaw ang dinedesire namin sa buhay na ito. Na ikaw ang gusto naming mapaluguran sa buhay na ito. Na ikaw ang gusto naming i-prioritize sa buhay na ito, aming Panginoon. Hindi ang aming asawa, hindi ang aming mga anak, o ang kung anong meron kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Mahabag ka po sa amin, Panginoon. Palagi, Panginoon, may you made a way para palaging ikaw ang aming pipiliin po. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi po namin kayang desisyonan ito sa araw-araw, pero naniniwala kami na tutulungan mo po kami. Holy Spirit, ikaw po yung patulang mag-guide sa amin upang palagi ka po naming mapili sa buhay na ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na talagang iwaksina ang anumang hadlang sa patuloy naming paglapit sa iyo. Iwan na namin yung mga dapat naming iwan na mga nagpapabigat at nagiging katitisoran namin para patuloy na kaming magpatuloy sa race na
ipinagkaloob mo po sa amin. Ang kahabagan mo po ang patuluyang sumaamin, Panginoon. At salamat po sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Nawa, Panginoon, ay patuloyan ka naming maranasan sa buong araw na ito. At palagi po naming alalahanin ang aming mga natutunan, yung mga pinaalala mo po sa amin, Panginoon. Patuloyan kami magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, aming Panginoon, at talagang mausugan namin ng gawa ang sinasabi naming nananampalataya kami sa iyo. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa lahat po ng pagtutuwid mo po sa amin, lahat po ng pagbibigay mo, mga aral po na ibinigay mo sa amin. Palagi naming maalala na mabuti kang Diyos. Palagi naming alalahanin na never ka po nagkulang sa amin, Panginoon. Palagi naming alalahanin lahat ng mga himala mo po na ginawa sa aming mga buhay at kung paano mo kami iniligtas. Salamat po aming Panginoon, ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya tinutulungan mo din kaming mahalin ka po sa aming mga buhay. Purihin ka po sa lahat ng ito. Salamat din po sa patuliyang kagalingan po sa mga may physical na pagkakasakit. Pagalingin mo po sila, and even yung kanilang spiritual na pagkakasakit. Pagalingin mo po ito, Panginoon, at patuloy ma-restore ang tama nilang kaugnayan sa iyo. At salamat din po sa kaligtasan ng mga kamag-anakan po namin, mga kakilala na wala pa din pong pagkaunawa sa iyong pag-ibig sa kanila. Habag ka po sa kanila, Panginoon, at salamat po, patuloy mo silang binibigyan ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Purihin ka po, Ama, sa patuloy pagtagpo mo po sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw na ito. Loobin mo po na magkita-kita kami sa araw po ng bukas at sama-sama po namin, Panginoon, na maitanghal ang iyong pangalan. Purihin ka po, aming Diyos na dakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hello po sa lahat po ng mga nakasama po natin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pananalangin para po kala Daddy, kay Pastor Lito, kay Deng, kay M at kay Dykes. Safe po silang nakauwi po. Maging kami nung sinundo po namin sila kahapon. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Amen. And yes, patuloy niyo pong isama sa panalangin ang Nanay Nelia na patuloy siyang bigyan ng lakas ng Panginoon. Salamat po. And yes, hello po sa ating daddy at sa aming buong pamilya, kay Pastor Lito at sa kanyang buong pamilya. At salamat din po sa Panginoon, sa pamilya po ng Miracle of Life, maging sa ating kapatid na si Jocelyn. Hello po, patuloyan mo pong makilala si Jesus sa iyong buhay at patuloyan mo pong mahalin ang ating nag-iisang Diyos. Salamat din po sa mga kamag-anakan niyo po from Apayao. Ganon din sa ating Teacher Bell, Sir Newell, and Noe. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Ganon din sa ating Nanay Vicky, sa nag-iisa mo pong asawa, sa inyo pong mga anak at mga apo, maging sa inyo pong mga manugang. Salamat din sa Panginoon sa buhay ng ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, sa inyo pong mga anak, mga apo at mga manugang. Gayon din sa ating kapatid na Narly Gatmaytan. Yes, patuloyan mo pong makilala si Jesus sa iyong buhay. At gayon din po ang inyong buong pamilya. Salamat din po sa ating Ate Irene Balagosa, maging sa inyo pong mga anak, sa ating Mama Len at kay Kuya Ronnie at kay Papay. Salamat sa Panginoon at sa mga mahal mo po sa buhay. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Crazy. Patuloyan kang paghimalaan ng Panginoon. At salamat din po sa buhay ni Melchor at ni Mary Mel.
Salamat din po sa Panginoon sa buhay po at sa inyo pong mga panalangin para sa amin. Maraming salamat po. Yes po. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating si Joanna Fe Gallardo at sa kanyang buong pamilya. Salamat din po sa ating kapatid na Nomilin Tikan. Patuloy na rin pong maranasan ang himala ng Panginoon sa araw po na ito. Every day po ito at 7:30 a.m. and every Sunday po at 8:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay.